Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, inflation rate sa bansa mas tumaas ng 6.1% noong Setyembre. Cagayan niyanig ng magnitude 5.7 na lindol. Dagdag pisong singil sa pasahe binigyang linaw ng LTFRB. Price cap sa bigas tinanggal na ni PBBM. Higit na 56,000 mga bilanggo papayagang bumoto sa BSKE. Asian Games finalist Gilas Pilipinas haharap sa Championship Games kontra Jordan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, ayon sa Philippine Statistics Authority, ang headline inflation o pangkalahatang inflation ng Pilipinas ay tumaas pa sa 6.1% nitong nagdaang Setyembre 2023 mula sa 5.3% noong Agosto ngayong taon. Dahil dito ang pambansang average na inflation mula Enero hanggang Setyembre 2023 ay nananatili sa 6.6%. Noong Setyembre taong 2022, mas mataas ang inflation rate sa 6.9%. Niyanig ng 5.7 magnitude na lindol ang Dalupiri Island, Calayan, Cagayan, dakong 11:35 ng umaga nitong Miyerkules, ika-4 ng Oktubre. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, naganap ang lindol sa lalim na 21 kilometro. Naramdaman at naitala rin sa ilang lugar ang intensity 1 hanggang 5 na pagyanig. Dagdag ng PHIVOLCS tectonic ang nasabing lindol, isang paggalaw na dulot ng aktibong fault malapit sa lugar. Bagamat walang inaasahang danyos, asahan pa rin ang posibleng aftershocks na dulot nito. Sa ibang balita, inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Philippine Coconut Authority o PCA na magtakda ng pagbabalik ng mataas na produksyon ng puno ng niyog. Kaya naman isinusulong ng PCA ang Coconut Planting and Replanting Project kung saan 100 milyong puno ng niyog ang layong maitanim mula sa taong 2023 hanggang 2028. Upang maisagawa ito, nanawagan ng mga opisyal ng PCA na mag-issue ng Memorandum Circular para maging katulong nila ang mga concerned national agencies at local government unit o LGUs. Samantala, nalampasan ng Bureau of Customs o BOC ang target nitong koleksyon noong Setyembre ng mahigit sa 2.78 billion pesos. Ayon sa datos na inilabas nitong kamakailan lang, ang kabuuang koleksyon ng BOC noong nakaraang buwan ay umabot sa 79.22 billion pesos, mas mataas ng 3.6% kaysa sa target nitong koleksyon na 76.44 billion pesos para sa buwan. Ang positive collection performance na ito ay iniugnay ni Commissioner Bienvenido Rubio sa epektibong mga operasyon sa customs, pagtaas na aktibidad ng kalakalan at mahigpit na pagsasagawa ng revenue collection. Ipinagkaloob ng isang charitable foundation sa pangunguna ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang 8 patrol cars sa Philippine National Police o PNP noong Martes. Ito ay matapos aprubahan ng PAGCOR ang donasyon upang mapabuti ang police operation ng Parañaque Police at Southern Police District o SPD alinsunod sa pagpapaigting ng seguridad sa Entertainment City. Lubos namang pinasalamatan ni SPD Director Brigadier General Roderick Mariano ang donasyong ito at sinigurong makatutulong ang mga bagong patrol cars sa pagkakaroon ng mababang krimen o zero crime rates sa area. Ang Entertainment City ang nagsisilbing entertainment at gaming complex ng bansa sa ilalim ng PAGCOR.
Sa patuloy na pamamasada ng mga kolorum sa Kalakhang, Maynila, nagbigay babala si MMDA Acting Chair Attorney Don Artes sa panganib na dulot nito. Ayon kay Artes, wala umanong Certificate of Public Convenience o prangkisa ang mga kolorum, kaya't walang pananagutan ng mga ito sa kanilang pasahero kung sakaling may maganap na aksidente. Noon pa man, ang mga kolorum gaya ng habal-habal at out of line ay hindi pinahihintulutang bumiyahe. Sa ating ulat panahon, lumakas pa ang bagyong Jenny na namataan sa Itbayat, Batanes at kumikilos pakanluran sa bilis na 10 kilometro kada oras. Dahil rito, nakataas pa rin ang Storm Signal 3 sa Batanes. Gayon din ang Signal Number 2 sa hilagang bahagi ng Babuyan Islands. Habang Signal Number 1 naman sa natitirang bahagi ng Babuyan Islands, hilagang bahagi ng Cagayan, hilagang bahagi ng Apayao at hilagang bahagi ng Ilocos Norte. Samantala, mananatili ang pag-ulan sa ilan pang natitirang bahagi ng bansa, ngunit dulot ito ng habagat. Susunod sa News Force. Senado tinalakay ang kasalukuyang lagay ng 911 services para sa mabilis na pagresponde sa sakuna. Senator Grace Poe isinulong ang mas malawak na batas para sa mga hayop. Dagdag pisong singil sa pasahe, binigyang linaw ng LTFRB. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Tinanggal na ni President Bongbong Marcos Jr. ang itinakdang price cap sa bigas sa bansa. Francis Rio Dique para sa balita. Matapos ang halos isang buwan mula nang maging epektibo ang Executive Order No. 59 na pagtatakda ng price cap sa bigas, inanunsyo na ni Pangulong Marcos sa isang interview ang pagtatanggal nito. Ayon sa Pangulo, nararapat lamang na alisin na ang price cap dahil sa mga rekomendasyon na iprenesenta ng Department of Trade and Industry o DTI at Department of Agriculture o DA sa isang sectoral meeting. Dagdag pa niya, kasabay ng pagtatanggal ng price cap ay ang patuloy na hakbang ng administrasyon para sa pagpapaigting ng sektor ng agrikultura. Dahil isa ang Metro Manila sa lugar kung saan hindi stable ang presyo ng bigas, inatasan ni Pangulong Marcos si House Speaker Martin Romualdez upang magsagawa ng interbensyon ukol dito. Ipinangako naman ng Pangulo na patuloy ang pagsuporta ng administrasyon sa mga magsasaka pati na rin sa mga mahihirap na pamilya. Francis Rio Dique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa iba pang balita, tinalakay sa Senado kahapon ika-4 ng Oktubre ang pondo na hiniling ng DILG para sa pagpapalawig at pagpapabuti ng serbisyo sa 911. Danizel Lopez para sa buong detalye. Pinuri ni Senador Wing Gatchalian ang Department of Interior and Local Government o DILG sa pagpapakita ng kanilang dedikasyon na mapanatili ang seguridad sa bansa sa paggamit ng tama at wasto sa pondo nito noong 2022. The obligation rate of 94% and disbursement rate of 90% is a reflection of efficient management by the good secretary. Kasabay ng kanyang pagsaludo sa DILG, nais malaman ni Senador Gatchalian ang kasalukuyang lagay ng 911 emergency services na bahagi ng nasabing proyekto. Interesado si Gatchalian ukol dito upang matiyak na ang mga serbisyong pang-emergency ay magiging epektibo para sa publiko. Dagdag pa ng senador ang pagkakaroon ng isang pangkalahatang emergency number para sa mga serbisyong pulisya, medikal at lokal ay isang mithiin ng hindi lamang ng mga lokal na pamahalaan kundi pati na rin ng mga enforcement units.
Tugon naman ni DILG Operations Undersecretary Attorney Lord Villanueva, ang kasalukuyang bilang ng mga tawag na natatanggap sa 911 service ay higit sa 60,000 kada araw. Gayunpaman, ang kanilang kasalukuyang pondo ay nararapat lamang sa 11 tao kada shift, kung saan ang target ng departamento ay dapat nasa 60. Inihayag ni Yusek Villanueva ang kanilang apela para sa karagdagang pondo upang makaresponde ng mabilis at mas maging epektibo ang pagseserbisyo. So basically, we need a six-fold increase in our manpower to properly address the volume of calls that we are receiving. Bukod dito, binanggit niya rin ang layunin sa bawat pamahalaan na magkaroon ng sariling 911 center kung saan ipapatupad ang mga pamantayan at pagsasanay. Binigyang suporta naman ito ni Senador Gatchalian kung saan hiningi niya ang roadmap para rito. Isusumite naman ng DILG ang kanilang plano sa nasabing pagpapalawak at pagpapalakas ng 911 service na maitaguyod sa buong bansa. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan, sinigurado ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa Department of Environment and Natural Resources ang pondo upang mapanatili ang kaligtasan ng mga karagatan sa bansa. Tunghayan dito ang buong detalye ng balita. Sinigurado ni Senate President Juan Miguel Zubiri na mabibigyang pondo ang Department of Environment and Natural Resources o DENR upang mapangalagaan at masimulan ang pagpapanatili ng mga karagatan sa bansa. Ayon kay Zubiri, buo ang suporta ng Senado sa ahensya dahil hindi lamang ito proteksyon para sa iba't ibang karagatan ng bansa, ngunit pati na rin ang kabuhayan ng mga mangingisda na maaaring maibahagi rin sa mga pananaliksik ng mga siyentipiko sa bansa. Bahagi rin sa pagdinig ang ukol sa reklamasyon kung saan ipinagbili ni Zubiri sa kalihim ng DENR na si Antonio Loizaga na manindigan sa nasasakupan ng bansa sa pamamagitan ng mga programa para sa mga mangingisdang nanululuyan doon at paglalaan ng evacuation center sa mga komunidad na apektado sa nasabing hidwaan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, upang mas mapabuti ang implementasyon ng batas hinggil sa karapatan ng mga hayop, isinulong ni Senator Grace Poe ang Senate Bill No. 8485. Tunghayan ang detalye ng balita sa ulat ni Princess Castro. Isinulong ni Senator Grace Poe kamakailan ang Senate Bill No. 2458 na layong amyendahan ang kasalukuyang umiiral na batas sa ilalim ng Republic Act No. 8485 o ang Animal Welfare Act of 1998. Ipinaliwanag ni Poe na ang Animal Welfare Act Bureau of Animal Industry ang namumuno sa implementasyon ng batas na ito, kung saan ang pangunahing ginagawa lamang nito ay ang pagpapatupad ng patakaran, pagbubuo ng programa at mga pagpapahalaga. Sa madaling salita, hindi nito sakop ang pangangasiwa sa mga regional at lokal na serbisyong veterinaryo, produksyon at kapakanan ng hayop. Kaya naman nais ni Poe na magtatag ng isang Animal Welfare Bureau na magpapaigting sa promosyon at proteksyon sa pangangalaga sa mga hayop. Ilan sa mga kabilang na gawain sa panukalang batas na ito ay ang pagbibigay ng minimum standard sa angkop na pagkain, tubig at kanlungan para sa bawat species ng mga alagad at hayop depende sa edad, lahi, laki at espesyal na pangangailangan ng mga ito. Kabilang din dito ang pagtiyak sa kaligtasan ng mga hayop sa pamamagitan ng pagbibigay ng species-specific standard para sa kanilang transportasyon. Sa ilalim din nito ay magbubuo ng isang emergency animal response at rescue system upang matugunan ang pangangailangan sa oras ng kalamidad, ngunit hindi limitado sa baha, lindol at iba pang natural na sakuna. Kaugnay nito ay susubaybayan kung nakakasunod ba ang mga lokal na mga unit ng pamahalaan sa mga programa, pamantayan, panuntunan at regulasyon ng mga hayop. Ang panukalang batas na ito ay pamumunuan sa ilalim ng Department of Agriculture na magkakaroon ng mga opisina sa mga lungsod, munisipalidad, probinsyal at regional na pamahalaan.
Binigyang diin din ng senadora ang kahalagahan ng panukalang batas na ito sapagkat ang mga hayop ay may karapatan din gaya ng karapatan ng tao na may magtatanggol sa kanila, partikular na ang mga aso na bantay sa mga bahay, subalit ito ay hindi naibibigay sa lahat gaya na labang ng mga hayop na inaabuso at inaabandona. Samantala, ang sinumang lalabag, partikular na ang mga taong mahuhuling mang-aabuso ng hayop ay papatawan ng 1 taon at 6 na buwan hanggang 3 taong pagkakakulong na may multang 30,000 hanggang 100,000 piso. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong pagdinig sa Finance Subcommittee, nagmungkahi si Senator Robin Padilla ukol sa agarang suporta para sa mga dating miyembro ng mga armadong grupo tulad ng Abu Sayyaf na nagdesisyong tumiwalag at bumalik sa kustodiya ng pamahalaan. Ayon kay Padilla, matagal nang nag-surrender ang mga ito, ngunit ang mga benepisyong kanilang kailangan ay ipinasa ng Armed Forces of the Philippines sa Department of Interior and Local Government. Anya, kinakailangan unahin ang kapakanan ng rebel returnees upang masigurado ang pagtugon sa mga isyung kanilang kinahaharap. Para sa mga tsuper at biyahero ukol sa pagtaas ng pasahe sa jeep, binigyang linaw ng LTFRB na aplikado lamang ito sa minimum fare at hindi ang mga susunod na kilometro. Alamin ang buong detalye mula sa balita ni Daneza Lopez. Mula nang inanunsyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang dagdag pisong singil sa pamasahe sa jeep, inilinaw nito sa publiko na naaangkop lamang ito sa minimum fare. Paliwanag ni LTFRB Technical Division Chief Mr. Joel Bolano, hindi napapabilang dito ang mga susunod na kilometro kaya't wala ring pagpapaskil ng taripa o fare matrix ng mga tsupero operator ang magaganap. Dagdag pa niya, provisional lamang ito at pansamantala dahil nasa proseso pa ng pagdinig ang ilan sa petisyon ng transport groups. Ipinaalala naman ni Bolano sa publiko na agad ipaalam sa ahensya ang sinumang lumabag sa patakaran. Ang dagdag pisong singil sa pamasahe ay magsisimula na sa 8 ng Oktubre, taong kasalukuyan. Daneza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Ginawaran ng pagkilala ng Civil Service Commission ang Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang ahensyang may pinakamataas na resolution rates sa mga reklamong na ibabato sa CSC Contact Center ng Bayan. Pinangunahan ng pagpaparangal ni CSC Public Assistance and Information Office Director Maria Luisa Agamata na tinanggap ni Assistant Secretary for Strategic Communications and DSWD spokesperson Romel Lopez. Tinalakay sa nasabing pagpaparangal ang pagpapaigting ng ugnayan ng CSC at DSWD. Susunod sa News Force. Thai national na nagpanggap na Pinoy arestado sa NAIA. Higit 56,000 mga bilanggo papayagang bumoto sa BSKE. Blackpink Jennie nakatakdang ilabas ang kantang You and Me sa ika-6 ng Oktubre. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Balitang BSKE, papayagan na ng Bureau of Jail Management and Penology ang 56,679 na mga bilanggo na bumoto para sa gaganaping BSKE 2023.
Layon nito na bukod sa inclusivity ay magkaroon ng malawakang access at aktibong partisipasyon sa pagboto ang mga botante. Dahil rito maglalagay ng isang espesyal na presinto ng botohan o magsasagawa ng escort na pagboto sa itinalagang polling precinct para sa mga botanteng bilanggo upang tiyakin ang kaligtasan at pagkapribado ng mga ito. Timbog ang isang Thai national na nagpanggap sa Ninoy Aquino International Airport bilang isang Pinoy sa kanyang pekeng pasaporte at postal ID. Narito ang buong ulat hatid ni Jade Buhoy. Isang lalaking nagpanggap bilang deaf-mute ay hinuli ng mga immigration officers sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3. Ang lalaking Thai national ay kinilala bilang si Sengalun Pimpa ay inaresto ng Bureau of Immigration dahil sa peke nitong pasaporteng ipinakita sa immigration personnel. Base sa pagsisiyasat na pag-alaman na mayroong mga anomalya sa pinakitang dokumento ng nasabing dayuhan. Ayon sa pahayag, nakitaan ito ng counterfeit immigration stamp at Thai visa kasama ng peking Philippine passport, Philippine Tax Identification Number ID, Postal ID at iba pang Thai documents. Nagpahayag naman si BI Commissioner Norman Tansinko na tututukan ito ng kanilang ahensya dahil may anomalya umano ang pagpapanggap nito. Sa kasalukuyan, ang kaso ni Pimpa ay iniimbestigahan ng BI at siya'y nasa kustodiya ng BI Warden Facility sa loob ng Camp Bagong Diwa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Balitang larong pampalakasan matapos ang naging mainit na laban ng Gilas Pilipinas men's team kontra China kahapon, kasado na ang kupunan para sa championship games nito laban sa Jordan. Ang kabuuang detalye tunghayan kay Princess Castro. Matinik na binabantayan ngayon ng Gilas Pilipinas ang kanilang bawat galaw alang-alang sa inaasam-asam na gintong medalya sa 19th Asian Games 2023 sa Hangzhou, China. Ito ay matapos daigin na host country na China sa score na 77-76 sa nagdaang laro nito kahapon, dahilan upang maging finalist ng Asiad kung saan makakatunggali nila ang bansang Jordan bukas. Sa naging laban ng Gilas ay hindi pinalampas ng basketball star na si Brownlee ang China sa kanyang makabuluhan at makatindig balahibong magkakasunod na triple points, dahilan upang lumamang ang Pilipinas sa comeback win nito. Dagdag pa rito ay nagpaulan din ng double digits sina Scottie Thompson, Junmar Fajardo na nakakubra ng 13 puntos at CJ Perez na may 8 puntos sa kartada. Samantala, matatanda ang tumamo ng matinding batikos ang former Gilas head coach na si Chot Reyes sa nagdaang laban ng koponan sa FIBA World Cup noong nakaraang buwan, kung saan China rin ang nakatunggali ng Pilipinas na dahilan ng kanilang pagkasawi sa kompetisyon. Kaakibat nito ang matinding pressure para sa kasalukuyang head coach ng Gilas na si Tim Cone, ngunit hindi nagpatinag ang coach at pinatunayan nito na kayang maipanalo ng pambansang koponan ang gintong medalya sa Asian Games. Samantala, garantisado na ang silver medal para sa Gilas kung sakaling hindi makaporma sa laban nito sa Jordan. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Nakatakda ng ilabas ang kantang You and Me ng K-pop sensation Blackpink member na si Jennie bilang isang special single bukas ika-6 ng Oktubre. Inanunsyo ito ng management company ng girl group sa pamamagitan ng mga social media accounts nito. Matatanda ang unang itinanghal ni Jennie ang all-English version ng You and Me bilang kanyang solo number sa Born Pink World Tour ng Blackpink sa Pilipinas noong Marso. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, inflation rate sa bansa mas tumaas ng 6.1% noong Setyembre. Cagayan, niyanig ng magnitude 5.7 na lindol.
Dagdag pisong singil sa pasahe, binigyang linaw ng LTFRB. Price cap sa bigas, tinanggal na ni PBBM. Higit na 56,000 mga bilanggo papayagang bumoto sa BSKE. Asian Games finalist Gilas Pilipinas haharap sa Championship Games kontra Jordan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.